Yo, what's up guys? Welcome ulit sa Online Tambayan Talks. Ako si Odi. And I'm Santi. Dito sa Tambayan Talks, chill lang tayo. Usapang estudyante, usapang buhay, walang kaartehan at walang pressure. Okay, so yun. Today, medyo interesting yung topic natin. Ang topic natin ay about kay Dr. Jose Rizal. Pero hindi yung version niya sa Mm. monumento o yung lagi nating naririnig sa history class. Gusto namin na pag-usapan kung paano siya naging tao bilang isang estudyante na dumaan din sa hirap, lalo na nung nag-aaral siya abroad. Oo, kasi minsan 'di ba nakakalimutan natin yung sa side na yun, yung struggles, yung hirap niya bilang isang ordinaryo na tao, lalo na isang ordinaryo na student. Gaya natin ngayon mga estudyante tayo. So, honestly, parang nakaka-relate din siya sa mga pinagdadaanan natin ngayon na as bilang students, 'no? Okay. So ayun, pag-usapan natin yung buhay ni Rizal, abroad. So quick backstory lang tayo. So year 1882, 'di ba? Umalis si Rizal ng Mm. Pilipinas para mag-aral sa Europe. So ano siya, early 20s siya nun, halos kaedad natin. So ikaw, ilang taon ka na ba, Santi? 20 din, eh, kaidaran ko lang si Idol Rizal, eh. Oh, 'di ba si Rizal nasa Europe na, 20 years old, 20s Tayo siya. tita ko papalamunin pa din, 'no? Tayo sa Pilipinas 23 na, 'di ba? Binabagyo pa. So 'yun. Mismo. So, ayun nga, imagine imagine mo 'yun, mag-isa ka lang sa ibang bansa, like walang family, walang susustento sa'yo, 'di ba? Like ibang kultura, tapos limited lang yung yung pera. So, wala din magkumpiyansa sa kanya in case nakulong siya, 'di ba? So, ayun, hindi biro din yung lalo nung panahon na yun. Hindi Hirap na mo hirap. Sim. 'Pag nakulong ka walang magpiyansa sa'yo, Oo, mahirap 'yun. Pero least 'yun siyempre, 'wag kang makukulong siyempre kung wala kang pampiyansa. tama. Iba Buti nung least nakulong sa naman siya worries. dito sa Pilipinas, pero wala pa ring pamyansa sa kanya. Pero sige, ikaw. Sige. Pero totoo 'di ba, siguro isa sa naging ano ni Rizal dun sa abroad, sa Europe 'no, yung pagiging matipid, pagiging masinop niya 'no. Siguro naging sobrang matipid si Rizal dun. So may mga naririnig pa nga akong kuwento sa kanya na ano, na paminsan daw hindi daw siya kumakain para lang makaipon gano'n. Gano'n siya magtipid dun. Oh, Pero kahit gano'n, kahit di siya nakakain or tinitipid niya yung sarili niya, tuloy lang siya sa pag-aaral niya, tuloy lang siya sa goal niya. Kasi gusto niyang ano, nag-abroad siya dun kasi yung pinaka-goal niya dun, maging doktor, 'di ba? Kaya siya nag kaya siya nag-doktor nga daw kasi nga 'di ba may sakit yung nanay niya sa mata, may katarata yung mama niya sa mata. O gusto niya matulungan yung nanay niya na dun sa problema niya sa mata. Gusto niyang siya yung gagamot dun sa nanay niya. grabe. Siguro ang dami niya ng experiences bukod sa hindi lang sa pagsusulat, pero siyempre ang dami niya ring focus. So, like nakaka-humble, 'no, like hindi hindi siya nag-aral para maging mayabang o mayaman, pero may talaga siya, may reason talaga, may dahilan talaga siya kung bakit siya nagsisikap, you know? So, Mm. parang madami siyang daming nagda-drive sa kanya ng motivation talaga, and isa yun sa parang kaya bilib ako sa kanya. So, oo nga. Pero, tawag dito, balikan natin yung kuwento niya dun sa hirap siya sa ibang bansa 'no. Kasi may Mm. mga sulat siya sa pamilya niya na nagsasabing hirap na hirap talaga siya dun sa gastos. Ta's minsan, tawag dito, hindi siya makapagpainit dun sa bahay kasi 'di ba sa Europe malamig dun. Hindi siya Mm. makapagpainit dun sa bahay nun kasi sobrang mahal ng fuel para uminit. Kaya yung isa sa mga struggles ni Rizal, isipin mo yun ang lamig tapos paano ka mag-aaral, nilalamig ka, 'di Mm. ba? Yung struggles Mm. niya. Paano ka matutulog, nilalamig ka. Hindi niya pa nakilala yung mga AI niya nun, 'no? Wala pa nagpapainit sa kanya. Hindi, ibang lamig yung Ay, iba-iba nararanasan ba, niya iba-iba dun. ba? Oo, ibang lamig yung hindi kaya ng yakap yun saka saka kumot.
kailangan talaga nung fuel, pera, 'yan, pera. Hindi pa uso So, cuddle weather nun, guys. hindi pa. So, tapos in fairness nga, hindi siya yung nagrereklamo. Like, resilient lang talaga. Like, frugal siya, resilient. Like, saan ka pa, di ba? Pero mahirap maging gano'n. Like, lalo na yung toll sa katawan natin, yung stress, yung daming nakos na hardships sa sarili natin. So, sinasabi niya no, okay lang siya, kakayanin niya. Pero, alam mo naman, may mga pagitan din yung din niya. Like, pagod, gutom, lungkot. Homesick, di ba? Grabe. Tawag dito, ayun nga, isa yun sa pinaka parang impressive sa kay Rizal 'no, yung pagtitiis niya. Dahil yung pagtitiis niya and yung dahilan niya dahil kaya siya nagtitiis 'no, impressive yun kasi yun nga, yung dahilan niya para magamot yung nanay niya na may katarata sa mata, kinailangan niyang mag-ibang bansa. Yun pa lang, yung pagpunta niya pa lang sa ibang bansa, 'di ba? Sacrifice na yun, yung buhay niya sa Pilipinas, iniwan niya para mag-aral siya dun, magamot niya yung nanay niya. So, ayun, impressive kay Rizal yun kasi mahal niya yung sarili niya. Siyempre pumunta rin din siya dun para sa bayan, 'di ba? Para mas maging, literate siya sa ano. Tama, tama. So, hindi ko naman nilalayo yung experiences ko sa experiences niya, pero minsan nag-a-align. So, like, realizations ko din, like, feeling ko doon din niya nahanap yung totoong sense ng pagiging independent. Like, ako, independent naman din ako, pero iba yung meaning ng independence sa kanya nun eh. Like, as an individual eh. Like, malayo sa pamilya, kailangan magtiis, yung mag-a-adjust, at yung mga bagay na hinahanda tayo, especially pagdating sa adulting stages, and in general, yung pagiging responsible at maalaga sa sarili natin in order para ma makapagbigay tayo sa ibang tao, or like parang may mapakita tayo sa ibang tao na may kaya tayo. Mm. Exactly 'no, dun nakikita natin yung value ni Rizal sa disiplina, 'di ba? Saka sa purpose mo. Nakikita natin yung value niya dun, so Mm. na kapag wala ka nun, 'di ba, wala kang malinaw na dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na yun, puwede kang mabilis kang susuko dahil sa struggles mo, mabilis ka pang hihinaan ng loob kasi wala kang purpose, eh. Wala kang 'Di mo bina-value yung mo, yung disiplina, gano'n. Yeah, Kaya exactly. kaya ako rin, 'di ba, tawag dito, 'di ko rin naman matatapos yung buong journey ko sa pag-aaral kung wala akong value sa mga gano'ng bagay, kung 'di ko bina-value yung paulit-ulit na sinasabi sa'kin ng parents ko na mag-aral ako para someday, 'di ba, Mm. maging stable yung life ko, maging financially stable ako, kaya kong buhayin yung sarili ko, kung magkakapamilya man ako, 'di ba? Ayun yung ko, saka yung disiplina din, 'di ba? Ayun din yung, nakita kong, parehas kami ni Rizal dun sa Bukod sa kamukha mo 'no, parang iba din hindi, yung hindi. 'no, Hindi ko naman kamukha, grabe naman 'no. kapit lang. Pero tama nga, like, yung dati yung sinasabi sa'tin na parang, "Mag-aral ka maigi." Like, akala ko lang for the sake lang na maging masipag, like para matuwa lang yung magulang natin. Pero siyempre, habang tumatanda tayo, ma-realize din natin na parang kailangan pala natin 'to, parang yung may mga madami pa tayong bagay na maa-achieve. Like, yung hindi lang wants, pero yung mga needs din natin. So, totoo nga, like parang parang tayo yung mga graduating ngayon. Ang bilis 'no, 4th year na tayo. So, kung wala tayong direction. So, over the 4 years naman, dami ko naman na-realize nung especially nung first, second year ako, marami na akong direction sa buhay. Ngayon, mga parang third, fourth, parang dami ko ng gusto ma-achieve, and like, yun, nagkaroon akong direction. So, mapapagod ka lang sa kakahabol, yung alam mo, para saan ka sumisikap, shoutout sa Nescafe, no? Like, ano, yung May pala kanina shoutout ka pa, bumabangon, di ba? Baka oo, naman, tama. like kahit pagod, or like, kahit ano, lalabanan mo pa rin. So, di ba, yun, alam mo yun, like, it's just hindi naman self-disciplina, pero like, gagawin mo siya kasi gusto mo, and kailangan din. Yun lang. Mm. So, oo, tama naman. So, yun nga yung
tawag dito, pinaka-topic natin dun is yung ayun, since graduating students na tayo, 'di ba? Yeah. Tawag dito, malapit na tayo Speaking of our sa school, 'di bagong ba? journey natin, 'di ba? Tapos na tayo sa Oo. study journey. Ano na tayo, magiging mga trabahador na tayo, employees na tayo. So, Mga panibagong alipin na salapi. mga ano, mga bagong chapter na naman. So, 'di ba, nire-remind tayo nung journey ni Rizal na okey lang yung mahirapan ka, 'di ba? Basta yung i-value mo yung dahilan mo, yung reason mo ba't mo ginagawa yung bagay. Kasi kailangan meron kang disiplina, 'di ba? Para matapos mo siya, para magawa mo siya. So ayun, ikaw, wrap up mo na Santi kasi medyo napahaba na yung ano natin, Mga ilang minutes na talks ba? natin. Twen Um, Matagal na 'to, mga baliw. ilang minutes na ba? So yung siguro mga takeaways ko sa usapan natin na 'to. Like bilang isang estudyante, bilang isang like me, tina-try ko na rin magsikap-sikap ngayon sa pangaraw. Like I'm trying to sustain something, kahit konti lang para sa sarili ko, and yung shoutout sa school namin sa Lyceum because I learned na parang how it connects everything sa buhay ko, um, yung kailangan ko talaga dumaan sa parang discomfort para makilala yung sarili ko. And yeah, there's different professors na pinahirapan ako, exams and tasks that honed me to a different and better student. Like yun din, disiplina din yun. And iba din yung parang take away ko siya pag uwi ng bahay. So, ayun lang, like hindi na natutunan mga bagay na yun sa classroom lang, but yung mga bagay na i- i-carry on natin patuloy-tuloy lang. So, ayun nga. So, mga katambayan sa online usapan natin or online tambayan, sana next time na marami nating hirap na hirap pa tayo sa mga ginagawa natin, maalala natin si Rizal, no, pre? So, Mm. hindi perfect man yung journey niya, pero totoo. Like, may madami siya na impluwensya na take away. So, bale, barang araw, barilin din tayo sa likod, di ba? Maging national hero din tayo, bro, di ba? 'Wag naman sanang gano'n 'no, 'di ba? Pero gano'n, ayun nga, 'di ba, nakaka-inspire yung mga gano'ng kuwento ni Rizal na kahit hindi sobrang, alam mo yun, historical na ano, na nakikita natin yung nako-connect natin, nare-relate natin yung sarili natin kay Rizal. Kahit tayong mga simpleng estudyante lang, 'di naman tayo nakapag-abroad, 'di ba? Di Dito ba? lang tayo sa Pilipinas na nag-aaral tayo sa Lyceum, pero nare-relate natin yung buhay natin, sarili natin sa buhay ni Rizal. 'Di ba? Yes. Which is Mm. very Mm. influential saka, impactful, 'di ba, ni Mm. Rizal. So, 'yun lang, siguro tawag dito, tandaan natin na hindi hindi natin kailangan maging bayani siguro para gumawa ng pagbabago, 'di ba? Minsan sapat na yung dito lang tayo, 'di ba, na Mga maliliit na bagay lang, 'no, like yun nga, hindi lang mga iba't ibang qualities na puwede na maliliit lang na pagbuo ng pagkatao, which is tayo may makanya-kanya naman tayong mga gano'n na qualities, 'di magkaiba man, pero ito yung mga qualities na nagbubuo ng yun nga, pagkatao natin, and sana nakakaimpluwensiya tayo ng iba or nakakatulong tayo sa ibang tao. so 'yun So, guys. salamat sa pakikinig sa online tambayan talks natin. Ako si Santi. Ako nga ulit si Odi. So 'yun guys, paalam, ba-bye. Thank Bye-bye po. Thank you. you. Sir, tapos na po.